ang istorya ni Radharani at ang deboto ni Goddess Durga. Si Radharani ay ang pleasure potency ni Krishna. Kung si Krishna ay all attractive, si Radharani naman ay naa-attract niya si Krishna. Ang ibig sabihin ng Radharani ay attractor ng nag-a-attract sa pag-ibig. So, si Radharani ay si Goddess Durga rin. So, ang istoryang ito ay isang deboto na laging nagdadasal kay Goddess Durga. Ang deboto na to, isang Brahmin o isang pari. Sabi niya gano'n, lagi niyang dinadasal kay Goddess Durga sa templo ni Goddess Durga. Gusto ko po na lumigaya. Gusto ko po ng kaligayahan sa aking buhay. Sabi niya gano'n. Yun ang lagi niyang hinihiling kay Goddess Durga, which is si Radharani rin, ha. Tapos ngayon, lagi siya ngayon naririnig ni Radharani o ni Goddess Durga. So, matagal-tagal na rin na laging nagdadasal itong Brahmin na to sa kanya. So, sabing ganun, isang araw, napanaginipan niya ngayon si Radharani o si Goddess Durga. Sabing ganun ni Durga sa kanya, ganun, ito ang mantra na ihahabilin ko sa iyo na lagi mong dadasalin. Gopala, Govinda, Rama, upang makamit mo ang kaligayahan. Sabi niya ganun. Tapos nagising ngayon bigla yung deboto ni Goddess Durga. Natandaan ko yung Gopala, Govinda, Rama, yun ang bilin ni Goddess Durga sa akin na lagi kong dadasalin. Sabi niya ganun. Kaya talagang taimtim niyang dinasal, lagi-lagi, regularly, lagi-lagi dinadasal niya ang Gopala, Govinda, Rama. Gopala, Govinda, Rama. So, sa kalaunan, ang kanyang kakadasal ng Gopala, Govinda, Rama, ay dumating sa kanya ang kayamanan. Naging maalwan ng kanyang buhay. Paminsan naman, binibigyan siya ng mga kapitbahay ng mga pagkain, damit. Minsan, binibigyan din siya ng alahas. So, nagkaroon na siya ng kayamanan. Minsan naman, nagtatrabaho siya at napakalaki ng sweldong ibinibigay sa kanya. Tapos, sabi niya ganun, napansin niya, dumarating ang kayamanan sa kanya. Pero tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagdarasal ng Gopala, Govinda, Rama. Gopala, Govinda, Rama. Tapos sabi niya ganun, patuloy pa rin ang kayamanan na dumarating sa kanya. Sabi niya ganun, hindi ito yung kaligayahan na hinahanap ko. Hindi yata matatagpuan sa kayamanan. Sabi niya ganun. Kanya, ganun ang nasa isip niya. Gusto ko kaligayahan. Bakit kaya kayamanan? Kaligayahan ang gusto ko. Sabi niya ganun. Tapos, isang gabing uli, nagpakita sa kanyang panaginip si Goddess Durga o si Radharani. Sabi niya ganun, kinausap niya ganun. Patuloy po yung aking pagdarasal. Sabi niya ganun. Dumating po ang kayamanan. Pero hindi naman po kayamanan ang gusto ko. Ang gusto ko po ay kaligayahan. Sabi niya ganun. Tapos sabing ganun naman ni Goddess Durga, tuloy-tuloy mo lang ang pagdarasal ng mantra na binigay ko sa'yo. Sabi niya ganun. So, nagising siya. Tinandaan niya. Sabi, tuloy-tuloy ko lamang daw yung mantra. So, araw at gabi, lagi-lagi, regularly, ginagawa niya. Nagdarasal siya ng mantra, Gopala, Govinda, Rama. Gopala, Govinda, Rama. Lagi-laging ganun. Pagkatapos ngayon, napansin naman niya, dumating naman ay kapangyarihan o power. Nagkaroon siya, inaatasan siya ng
isang pwesto sa kanilang komunidad. At marami ang nakakakilala sa kanya. Naging famous na siya. Tapos, sabi niya nun, karoon siya ng kapangyarihan. Namamahala ng mga tao. Ganun, namamahala ng isang business, pinahawak sa kanya ang isang business, nagkaroon siya ng kapangyarihan. Sabi niya ganun, ayoko naman ng ganito, hindi naman kapangyarihan ang ninanais ko. Sabi niya ganun, ang nais ko ay kaligayahan. Sabi niya ganun. Pero tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa niyang pagmamantra, Gopala Govinda Rama, Gopala Govinda Rama. Hanggang sa naging yogi na nga siya. Nagkaroon na siya ng kapangyarihan na maging yogi, na nakaka-levitate na siya. No? Nakaka-levitate na siya. Kasi pagka nagmamantra ka, naka-yogi position ka, at pagkatapos ay nasa isang tahimik na lugar. So, napapansin niya, nagle-levitate na siya. Hanggang sa nakarating na nga siya sa Brahmajyoti. Ang Brahmajyoti ay punong-puno ng liwanag na nagmumula sa katawan ni Krishna. O kaya ay nagmumula. Ito ay liwanag, nakakasilaw na liwanag na nanggagaling sa effulgence ng spiritual world. Doon sa Brahmajyoti na yun, ay spiritual na rin yun. Meron kang matitikman na kapayapaan, ngunit parang nag-iisa ka lamang dun. Hindi mo nakikita si Krishna, kundi puros liwanag lamang. Pero meron ding kaligayahan na nararamdaman. Meron ding calmness o kapayapaan na nararamdaman. Ngunit panandalian lamang ang mga napupunta sa Brahmajyoti. Sila ay bumababa din dito sa material world. Dahil hindi ka talaga po pwedeng magtagal sa Brahmajyoti. Tapos ngayon, sabi niya gano'n ng devotee na to, hindi ko gusto dito sa Brahmajyoti. Ayaw kong mawala ang aking individual. Ang pagiging individual ko, ayaw ko mawala. Sabi niya gano'n. Gusto ko lamang ay lumigaya. Sabi niya gano'n. Kanya bumaba na naman siya dito sa material world. Pero tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagdarasal ng Gopala Govinda Rama. Talagang parang nagustuhan niya na itong mantra na to. Nakadikit na sa kanyang puso. Sabi niya gano'n. Talagang hindi ko iiwanan ng mantra na to. Palagay ko sa patuloy-patuloy kong pagmamantra na to, makakamit ko talaga ang kaligayahan. Sabi niya gano'n. Ngunit hinahanap pa rin niya ang kaligayahan. Nakikita ngayon ito ni Radharani ang lahat ng mga nangyayari sa kanya. Kanya itong si Radharani ay kinausap ang kanyang kaibigan na si Gopala Kumara. Sabing gano'n ni Radharani, Gopala Kumara, bumaba ka dun sa material world at tulungan mo itong aking devotee. Sabing gano'n. Magpakilala ka sa kanya at kwentuhan mo siya ng mga pastimes ni Krishna at ang iyong mga karanasan na konektado kay Krishna. Sabing gano'n ni Radharani kay Gopala Kumara. At sunod nga itong si Gopala Kumara, bumaba siya dito sa material world. At nagpunta siya dun sa devotee. Kinaibigan niya ito at sinunod niya yung utos ni Radharani. Kinwentuhan niya ng maraming pastimes ni Krishna dahil magkaibigan na sila. Tapos kinwentuhan niya ng mga experiences niya tungkol kay Krishna. Hanggang patuloy-patuloy na naging magkaibigan sila. Ito namang devotee na to, lalong tumatamis ang mga kwento ng Krishna sa kanya. Tumatamis ang pakiramdam niya, ang tamis-tamis ng mga pastimes ni Krishna. At ganun, tumataas ang kanyang pagmamahal kay Krishna. Ganun. Kanya tuloy, tumataas ang kanyang kaligayahan. Nakamit niya ang tunay na kaligayahan.